Nasunod nga ang gusto ni Sabina ni intimate wedding. Pamilya lang nila ni Calvin ang naroon. Ilang pares ng ninong at ninang at mga malalapit lang na kaibigan. Wala pang 6 na miyembro ang nasa wedding venue. At nagaganap ang kasal nila habang nagbubukang liwayway. Walang pagsidla ng tuwa sa dibdib ni Sabina. Higit para sa sarili niya, nakita niya kung paano masayang masaya si Jace dahil kasama nilang totoo nitong ama. Legal na itong isang Ortega dahil pinaayos kaagad ni Calvin na maisunod ang apelyido nito sa ama. Maayos nang muli ang relasyon sa pagitan ng pamilya Torres at Ortega. Si Jace ang naging tulay para lumambot muli ang puso ng mama at papa ni Calvin sa pamilya nila. She and Calvin also helped restore that bond that faded when Sharina cheated on Calvin. Pagkatapos ng kasal ay mamamalagi pa sila ng ilang araw sa Hacienda Luna kung saan pwede silang maglibot sa malawak na manggahan at bakahan doon. Pwede rin silang mamasyal sa palibot ng isla gamit ang yate ng resort. I hope I made you happy, love. This isn't the wedding I first planned. Pero alam kong itong gusto mo kaya cancel lahat ng mga pinlano ko. Yeah, I love this. This is paradise and I can live here forever. Nakatanaw si Sabina sa malawak na karagatan na naghahalong kulay asul at berde dahil sa nakakalat na maliliit na isla sa gitna ng malawak na dagat. You want to live here. Ayaw mo nang bumalik sa syudad kasama ko? Isang mihinang tawang pinakawalan niya. Palagi na lang idinadaan ni Calvin ang inseguridad sa pagbibiro. You are my paradise, kaya lang naman maganda sa paningin kong mga tanawing yan ay dahil kasama kita. Walang kulay ang mga yan kung ako lang mag-isa dito. I can't believe you really think I could live without you. You are a tough woman, Sabina. You can definitely live without me. Napatunayan mo na yan nang umalis ka sa Pilipinas para hanapin ang bagong mundo sa Canada. And you did great there. Sa sandaling panahon ay nakapag-invest ka na sa kabila pa nun sa pagiging single mother mo kay Jace. Hindi lahat ng pagiging malakas o matatag ay nakikita sa kung anong achievements na nakikita ng maraming tao. Marami tayong sakripisyong hindi nakikita ng karamihan at pilit lang nating itinatago. You, for example, you had been good to my family despite of what Sharina did. Yun ang higit na may tuturing na katatagan. Naging mabuti kang ama kay Patricia sa kabila ng bunga siya ng kataksilan sa'yo. Yeah, God has been good to me. Kahit nabuhay ako ng ilang taon na puno ng tanong at pagtatampo sa kanya, hindi niya ako pinabayaan. At binigyan niya ako ng walang kapantay na saya ngayon na baon-baon ko hanggang sa pagtanda. Hindi ko alam ngayon kung paano magpapasalamat. Sa kanya lang, noon at ngayon. Sa Diyos lang ako kumakapit kapag dumadaan ako sa pagsubok. And now, He gave you to me so I can have a hand to hold. Araw-araw ako magpapasalamat. Nasaan nga pala si Jace? Nilingon niya si Lid dahil kanina lang ay nanonood ito ng Cartoon Network. Na kay Papa, sila daw muna mag-aalaga sa panganay natin. Habang gumagawa tayo ng pangalawa, isang malakas na halakhakang kumawala sa kanya. Alam ni Sabina na kanina pa naiinip si Calvin na makabalik sila sa silid pero dahil ayaw pang umalis ni Jace, sa suite nila ay nagpipigil pa ito. Babalik din ang anak mo maya-maya, ayaw humiwalay sa'yo. Mula nang dumating kami dito sa Hotel Luna, maglalaro daw sila ni Patricia sa pool ngayon sabi ni Papa. Doon na rin sila matutulog mamayang gabi nang masolo natin ang silid. Si Dayan na muna mag-aalaga sa pamangkin niya nang magkaisip ng mga mag-asawang isang yun. Pwede rin namang si Jace dito, hindi naman tayo 24 oras na maglalampungan. Diyan ka nagkakamali. Sa tagal ng pinagtiis ko, wala akong balak matulog at magpatulog ngayong gabi. Mama! Pareho silang napalingon nang marinig ang sigaw ni Jace mula sa pinto. Kasama nito si Dayan pero napapailing na nakasunod sa pamangkin. Ayaw maligo sa pool dahil hindi raw kasamang papa niya. Wika ng kapatid ni Calvin. Hindi ba't kay Tita Dayan ka na muna, baby? Pagkumbinsi ni Calvin sa anak. I don't want to swim. I like watching TV. Sabi naman ng anak, kinuha nitong tumbler sa kaprenting humiga sa kama. Tita Dayan's suite also has a big TV. I want you with Papa and Mama, wika ni Jace kay Dayan. Bahala na nga kayo sa anak ninyo. Magsiswimming na ako. Kanina ko pa gustong lumangoy. You don't want to swim, anak? Tanong ni Sabina na tinabihan ng anak. No, Mama. I'm tired and sleepy. Wala silang nagawa kundi ipaiwan ito kay Dayan. Si Patricia na lang sinama nito sa swimming pool.
Patulugin ko na muna itong bata, baka inaantok. Inunat ni Sabina ng paa nang sumandal siya sa headboard ng kama. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Calvin. Kapag siniswerte ka nga naman, na-extend pa ng ilang minutong kailangan kong ipagtiis. Natatawang wika ng asawa. Tumabi ito sa kanya at pilit sinisiksik ang katawan para magkasya sa maliit na espasyo sa kama. Doon ka kaya sa kabila? Bakit dito ka pa? Hindi niya na naituloy ang sasabihin dahil iniyakap na ni Calvin ang braso sa katawan niya. Kaagad niyang nahulaan ang gusto nitong mangyari. Pwede bang patulugin ko muna itong anak mo? Konting minuto na lang naman. Nakatawa niyang wika. Alam ni Sabina hindi rin magpapaawat si Calvin dahil nakahanda ng kamay na sa lakayin ang katawan niya. Inalis itong roba niyang suot at ang naiwan na lang ay ang manipis niyang kamison. Baka makita. Shh! Kinuha nitong isang unan at pinatong sa kandungan niya. Abala naman si Jay sa panonood sa Cartoon Network at maya-maya lang ay pipikit ng mga mata, dinikit ni Calvin ang labi sa tenga niya at nagsimulang paglandasin ng doon. Where is Papa? Tanong pa ni Jace nang maalalang ama na wala sa kabilang side nito. Napahugot tuloy si Calvin sa kamay na nasa ilalim ng unan. I'm here, baby. But it is time for you to sleep because we will be out on the beach early morning. Okay? I want you here. Nilapat nito ang kamay sa kabilang side ng higaan. Now that Papa and Mama is married, I need to sleep beside Mama once in a while. Okay, muli namang pumikit ang anak nila na hindi na nagtanong pa. Bumalik sa pwestong kamay ni Calvin at tinintay na pumikit na si Jace. Hindi na pinakawalan ni Calvin ang mga labi niya habang nakapatong ang kamay nito sa ibabaw ng kamison niya. Habang lumalalim ang halik nito, dumidinin ang pamusahe nito sa katawan ni Sabina. Nang mainip ay pinasok nitong kamay sa ilalim ng kamison niya. Gising pang anak mo, bulong ni Sabina kay Calvin. Stay still. Hindi naman ni Sabina magagawang hindi umayon ng katawan. I can't take this anymore. Gising pa ba yan? Tila silang mga magnanakaw kung paano magbulungan. He's almost asleep. Pero magigising pa yan kapag nakarinig ng ingay o kapag naramdamang wala siyang katabi. Ilang minuto pa. Gusto na kitang angkinin sa tagal na pinagtiis ko. Alam mo ba yun? Kaya ka gumaganti. Binibitin mo rin ako. Pahirap niyang wika. Tumawa naman si Calvin. Do you want to come now? May pilyo sa ngiti nitong wika. Yumuko ito tinalis ang unang sa kandungan ni Sabina. At peniligaya ito. Calvin, I love you, my wife. I hope I made you happy. You did. Thank you for giving me my dream wedding. Binuhat siya ni Calvin at binalik na sa kama. Sandali, magbibihis pa ako ng pantulog. Oops, no. You will sleep in your birth shirt. Para hindi na ako mahirapan mamaya. Matulog ka nga. Siguradong hindi ka nakatulog kagabi. Yeah, but I want to give you your dream honeymoon too. Walang matutulog. Dream honeymoon? Paano mo nalaman na may dream honeymoon pa ako? I remembered you were talking with your friend a long time ago. Ang sabi mo, kung ikaw lang ikinasal, ayaw mo matulog sa una niyong gabi. You will make love to that man you married to exhaustion. I guess you were referring to me then. Naalala ni Sabina na kausap niyang kaibigan niya noon pagkatapos umalis si Sarina sa gabi mismo ng kasal nito at ni Calvin. At may nangyari sa kanila ni Calvin sa ikalawang pagkakataon. Pero kailangan niyang umalis kaagad sa silid dahil bukod sa malalaman ni Calvin na hindi siya sa Sarina, palis na siya papuntang Canada at kailangan niyang ihanda ang gamit niya. Nag-assume ka talaga ni ikaw yon ha? Kasi may gusto ka na sa akin noon. But I remembered that line for whatever reason I couldn't understand back then. Forget it. Why would you want me to forget it? I want to remember everything about you. And you have no idea how proud and happy I was knowing I am your first love. First love ha? And you are my one true love. My last love and my forever. Oo na, sige na, wala na matutulog. Isang mihinang tawang pinakawala ni Calvin. Pwede na ba ulit? Agad-agad. Nakatayo pa rin eh. Si Sabina naman ang tumawa ng malakas. Nakalimutan niyang masarap na nga palang tulog ni Jay sa tabi niya. Ilipat mo muna sa silid ni Dayan yung anak mo. Gusto kong lumaing ng malakas. Pabiro naman ni Sabina na sagot. Mabilis namang nagsuot ng t-shirt at shorts si Calvin para madala sa kabilang silid ang panganay nila. Pagkagaling ni Calvin sa silid ng kapatid na si Dayan, ay kaagad siyang linaluhan sa kama. Balak sana ni Sabina itong tulugan kung sakaling magtagal ito sa silid ng kapatid. I told you, no one's gonna sleep tonight. 2 gabi na akong walang maayos sa tulog mula nang hindi ka magparamdam habang nasa Cebu ka kuno. How can you be so inconsiderate?
Umupo si Sabina sa kama at ikinulong sa mga hita niya si Calvin na nakadapa naman sa kandungan niya. I want to fulfill your honeymoon dream, wife. It took me years to give it but I promise to make it up to you. Nakalimutan ko na ngayon, naalala mo pa? Palagi kong inaalalang nakaraan. Gusto kong alalahanin ko na sulyapan man lang bakit noon. You were so shy and always sitting in the corner of your house. Pero naalala ko noon na kapag natatamang mga mata natin, palagi ka nagbababa ng tingin. You had a crush on Sharina back then because she was jolly and she loves attention. Kaya napansin ko siya. You were your twin sister's exact opposite. Kumbaga sa ilaw, siya yung fireworks. Mabilis kumuha ng atensyon ng maraming tao. Kinagigiliwan ng lahat. Pero sandali ka lang masisiyahan kapag nawala ng kinang ng ilaw sa ere, wala na rin ng saya. Yung sandaling saya lang talagang nararamdaman mo. At ano naman ako? You were like a candle. Its flame is long-lasting. Yung sasamahan ako kapag dumating ako sa madilim na bahagi ng buhay ko. Yung kahit ikaw lang ang kasama ko, alam kong iilawan mo pa rin ako hanggat hindi ka nauubos. Paano ka naman nakakasiguro? My heart tells me. And I love you so much, Mrs. Sabina Torres Ortega. Asahan mo ikaw lang ang alayan ko ng walang kapantay na pag-ibig ko. Akala ko ba honeymoon natin? Bakit parang nasa simbahan pa rin ako? Tumawa naman si Calvin at tumaas ng bahagya para maabot ang mga labi niya. This is it, my wife. Ihanda mo ng pinakamalakas mong daing. Napatili si Sabina nang hawiin ni Calvin ang nakatakip na comforter sa bewang niya. Close your eyes, baby. Pinikit nga niyang mga mata. Mapusok siyang hinagka ni Calvin habang pinaglalantas ang kamay sa katawan niya at tuluyang inangkin ni Calvin si Sabina. Paulit-ulit nilang pinaramdam ang pagmamahal sa isa't isa. Kinabukasan, hindi si Sabina halos makalakad. 3:00 na yata ng madaling araw silang tumigil ni Calvin na pagsawaan ng katawan ng isa't isa. Matapos ang isang buwang leave ni Calvin sa opisina ay pumasok sila sa Ortega Shipping Line na magkasama. Tuwang-tuwa naman ang mga dating kasamahan sa trabaho na babalik siya sa opisina. Finally, I could have my vacation again. Vacation? Sabina will not go back to finance department na yan. Kailangan naming masundan si Jace kahit hindi siya pwedeng ma-stress sa trabaho. Sagot naman ni Calvin sa kapatid. What? Paano naman ako? At sa tingin mo ba, ayaw ko magkaanak? Do you have a boyfriend now? Are you planning to get married? No, hindi naman pala di diyan ka na muna. Ganoon. Porket maganda ng kalagayan mo. Wala ka nang pakialam sa akin. Hindi naman sa ganoon, pero wala ka pa namang gagawin Sabina will handle marketing department because she's also good at it. I hate this job. Sandali, bakit pa kayo nag-aaway ng magkapatid? Awat ni Sabina sa dalawa. Ganyan lang si Dayan, hindi naman niya pwedeng pabayaan ang kumpanya dahil tayo rin naman ang may-ari nito. But this isn't my life, inisasagot ng kapatid ni Calvin. Pwede ako mag-manage nito pero hindi naman yung itali ng buhay ko dito. Di maghanap ka ng efficient at dependable na assistant. At syempre yung mapagkakatiwalaan ha. Pwede naman ako maging assistant niya. Suggestion naman ni Sabina. Assistant? No, you are my queen. Bakit gagawin ko lang assistant niyan? She's your sister. What is wrong with that? No, dito ka lang sa tabi ko. Hayaan mo lang yun na magtrabaho dito. Total, ayaw namang mag-asawa. Bakit nga ba ayaw mo mag-asawa? Nakatawa na Sabina na tanong kay Dayan. What for? I can pay for my expensive car. Ano naman ang kailangan ko sa lalaki hindi ko kayang provide sa sarili ko? Anak lang ang gusto ko kung sakali. O di maganak ka. Kapag nabuntis ka, sige, si Sabina ang itatalaga ako na finance. Napailing na lang si Sabina sa sagutan ng magkapatid. Pagkatapos naman ng sandaling meeting ni Calvin sa mga empleyado, ay dinala siya nito sa kondo na gamit nila noong may lihim silang relasyon. Why do you need to keep this? Bagamat special sa kanyang unit na yon, hindi naman nila matitirhan dahil sa bahay ng mga magulang ni Calvin sila umuwi. Pasensya ka na, I was supposed to give you a townhouse. Yung magiging love nest at dream house natin. Pero matanda na kasi sila mama at papa. Hindi ko sila maiwan. It's okay, ano ka ba? Hindi ko rin naman gustong ilayo si Jace kina mama at papa. Nalulungkot din yung anak mo. At aanin natin ang hiwalay na bahay kung malulungkot naman. Mas masayang sama-sama. I'm glad you're okay with that. Pero hindi ko kayang i-dispose ito kahit na anong gawin ko. This always reminds me of how our love started. I am a sentimental kind of guy. I always keep what is special. May kinuha tong kwintas sa drawer at sinuot sa kanya. Yun ang kauna-unahang regalo sa kanya ni Calvin noon.
Kung yan ang gusto mo, edi sige, basta lang wala kang ibang babaeng iuuwi dito. Promise? Calvin, I want our daughter to visit this place too when she grows up. Gusto ko ma-witness ng mga anak natin na lugar kung saan nabuong pagmamahalan natin. At paano mong nasabi na magkakaanak tayo ng babae? My heart tells me love, and I always pray for it. Sana nga love, sana nga. Ikinawit ni Sabina ang mga braso sa leeg ng asawa. Do you still remember when we first made love here? Napakatagal na noon. Sabi ko naman sa'yo lahat na alala ko eh. But don't worry, I will make you remember. Nang inangkin ni Calvin ang mga labi ni Sabina ay sumunod kagad ang pagtugon niya. Ang totoo ay ayaw niyang alalahanin na nakaraan nila dito sa kondo dahil nagtataksil sila noon sa kapatid niya. Ngayon ay malayo niya nang may pagsisigawan na isa na siyang legal na Mrs. Ortega. Nagpatuloy ang halik na yon, ngunit hindi na tulad ng dati na puno ng lihim at pangamba. Ngayon ay may katiyakan na, may pangalan, may basbas, may bukas. Marahang kumala si Sabina at ipinatong ang noo sa dibdib ni Calvin. Tahimik ang paligid ng kondo. Ang lugar na minsang naging saksi sa kanilang mga pagkakamali, ngayon ay tila naging patunay ng kanilang paglago. Ang dami nating pinagdaanan, love. Bulong ni Sabina. Minsan iniisip ko kung hindi tayo dumaan sa sakit, hindi siguro tayo magiging ganito katatag. Hinawakan ni Calvin ang kanyang kamay. Tama ka, hindi naging perpektong simula natin. Pero pinili nating itama. Pinili nating panindigan ng isa't isa. Lumapit siya sa bintana at minasdan ng ilaw ng syudad. Alam mo, dati kapag nandito ako, ang iniisip ko lang ay kung paano kita may tago sa mundo. Ngayon, ang iniisip ko naman ay kung paano kita may pagmamalaki sa lahat. Napangiti si Sabina. Ngayon niya lang naramdaman ang ganitong klaseng kapayapaan. Hindi na siyang babaeng nagtatago sa anino ng kapatid. Hindi na rin siyang babaeng puno ng takot at pag-aalinlangan. Isa na siyang asawa, isang ina, at higit sa lahat isang babaeng pinili at ipinaglaban. Love, muling sabi ni Calvin, balang araw kapag dinala natin ditong mga anak natin, hindi na nila maririnig ang kwento ng pagkakamali. Ang maririnig nila ay kwento ng pagbangon, ng pag-ibig na hindi sumuko. Napaluha si Sabina, pero ngiti na may kasamang pag-asang mga nasa labi niya. Mahal kita, Calvin. Mahal na mahal din kita, Mrs. Ortega. Makalipas ang ilang sandali, nagdesisyon silang umuwi. Bago tuluyang isara ang ilaw ng kondo, napatingin muli si Sabina sa paligid. Hindi na yung lugar ng pagtataksil sa kanyang alaala. Isa na itong pahina ng kanilang nakaraan na nagsilbing tulay patungo sa mas matibay na bukas. Paglabas nila ng gusali, magkahawak kami silang naglakad patungo sa kotse. Sa labas, sariwa ang hangin at tila mas maliwanag ang mga ilaw ng syudad. Sa bahay ng mga magulang ni Calvin, sinalubong sila ni Jace ng mahigpit na yakap. Mami! Daddy! At sa yakap na yun, naramdaman ni Sabina na ito ang tunay nilang tahanan. Hindi ang kondo, hindi ang townhouse, kundi ang lugar kung saan may pamilya, pagtanggap at pagmamahal. Habang pinagmamasdan ni Calvin ang mag-ina, marahan niyang hinawakan ang tiyan ni Sabina at bumulong. Malay mo, naririnig na tayo ng baby girl natin. Ngumiti si Sabina at tumingala sa kanya. Basta kahit na ano pang ibigay sa atin ng Diyos, haharapin natin ang magkasama. Sa unang pagkakataon, hindi nalihim ang kanilang pagmamahalan. Hindi na rin ito isang pagkakamali. Isa na itong kwento ng pagpili, pagpapatawad at pangakong mananatili. At si ilalim ng mga bituin, nagsimulang panibagong yugto ng buhay. Nina Mr. at Mrs. Ortega. Mas matatag, mas malikas at mas buo. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.